Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda po ninyong kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa umagang ito, tatalakayin natin at pag-uusapan ay tungkol sa project ng Kim Pao na tila kasado na ngayong 2025. So yan ang ating abangan dahil new blessings na naman ito for Kim and Paolo Avellino. And of course, ito rin naman kasi talaga yung prayers natin, hindi ba? Unti-unti na rin po talagang natutupad. Kaya naman, palalagpasin ba naman natin yan? Syempre hindi. For the love sa Kim Pao. At saka ano na rin to para sa self din natin kasi happy feel natin sila. Anyway, before that sa mga di pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, good morning, good morning, good morning mga kakimpaw. Merry Christmas pa rin naman, ano? At Happy New Year in advance. So, kamusta po ang inyong vacation with your family? Ayan, sino rin po dito ang mga nakadalo ng block screening ng Kim Pao. So, nag-sponsor nga rin po sila Kimi ng block screening as her promise para po kay Vice Ganda. Well, thank you naman kasi na-appreciate ni Vice naman guys yung pagpunta at pagbibigay oras ni Kimi para sa kanyang movie. Kasi totoo naman talagang busy and this holiday season, itong pahinga syempre ng Kim Pao, 'di ba, ay para na lang sana sa pamilya pero gumawa pa rin ng paraan. So, ibig sabihin, mahal talaga ni Kimi si Vice. So, na-appreciate naman. Dinadala niya lang sa biro na kunyari, nagtatampo, pero hindi. Super na-appreciate niya ang Kim Pao. Excuse na lang guys ng boses natin kasi hindi pa naman po tayo ganun kagaling. But sinisikap ko na magbigay sa inyo ng update. Kaya ilang araw din tayong walang update, ano? Pahinga lang. Anyway, since nakaka-recover naman na ng konti, eto naman guys, update tayo. For Kim Pao, araw-araw pa rin palang trending ang Kim Pao. So, kahapon, Kim Pao Blissful Year ang ating pa-hashtag. So, trending pa rin po si Kimi and Paolo Avellino bago magpalit ng taon. And inaasahan ko guys, lalo na sa 2025 dahil busy na po ang Kim Pao, magpo-promote sila of course din sa February 12 kanila ng showing na nga po na kanilang pelikula, then may teleserye pa, mukhang lagi po tayo magte-trending. Samantala, narito naman po ang heartful message ni Kimi para po sa kanyang PA na si Ate Hides. Ayan, grabe, tago sa puso ko yung kanyang mensahe. Alam mo, nanggaling talaga sa kanyang puso ng kanyang isulat. So, sabi niya dito, Merry Christmas, Ate Heidi! Thank you for loving me and my family. Thank you sa pag-aalaga mo sa akin. Like a super mega todo. Like family na talaga ang alaga mo sa akin. Love you so much, Ate Heidi. Hindi ko kayang kumilos pag wala ka. Yes, haha. Love you ta. Thank you so much. Happy New Year. Salamat sa pagmamahal, suporta at alaga. Kim Chu. And ito naman yung caption niya rito. Hala, iwan pa naman kita ng 1 week. Love you so much, Kimi, and your fam. Thank you so much. Merry Christmas. And tinag po niya dito si Kimi. Ho, diba nakakatuwa na napapaligiran si Kimi ng mga taong tunay na nagmamahal po sa kanya. So, nakaka-happy lang kasi mahal po ng lahat si Kimi. Yun naman ang pinaka-importante sa lahat, 'di ba? Yung mga bashers ko, wala yan. Nasa labas naman sila ng core ni Kimi. So, ang importante, yung nasa core ni Kimi, talagang totoo nagmamahal sa kanya. Which is her family and yung mga tinuturing na niyang family. Ang saklap kaya nung tinuring mo ng pamilya tapos sa
bigla kang sasaksakin sa iyong likod. Ang sakit nun, kaya so much thankful talaga na tamang tao ang mga nakapaligid kay Kim Chiu. Thank you so much din, Ate Heidi. Eto naman, ate yan is IG story. Ayan, makabili siya ng gift na ni Kimi from House of Little Bunny. Diba? Ang cute-cute talaga ni Kim Chiu. Anyway, dumako naman nga po tayo ngayon dito sa pinaka-sentro ng ating update ngayong umagang ito, which is ang tungkol nga po sa teleserye ng Kim Pao. So, hindi naman po lingid sa kaalaman nating lahat na mayroon pong sisimulan agad ng Kim Pao ng Blessing ang 2025 dahil meron silang My Love Will Make You Disappear movie. So, mukhang magiging maganda ang pasok ng taon sa atin. And eto nga guys, ang isa pang napakagandang balita. Mukhang ang pinapangarap natin na another serye for Kim Pao ay matutupad dahil ayon sa chika ay magkakaroon ng teleserye ang Kim Pao sa 2025. So bukod sa kanilang movie ay meron silang gagawing serye. Uy, maganda to kasi araw-araw natin mapapanood ang Kim Pao and hope na super duper maging successful din po ulit ito kagaya ng Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. We're craving for another achievements na naman nga ng Kim Pao. Blessings. And thank you so much kasi ang ABS-CBN hindi pinapabayaan ng Kim Pao as we wanted. Gano'n naman talaga. Gusto natin na wag nilang pabayaan ng Kim Pao. Huwag buwagin basta-basta. And I don't think gagawin nila yon as long as willing naman si Kim and Paolo. And yun din, nais kong ipagpasalamat kay Paolo Avellino dahil mukhang siya mismo hindi niya namamalaya na yung mga dating gawin niya is erased na sa buhay niya. Like, tulad nito, di ba, ayaw niya ng nauulit paulit-ulit. Ayaw niya na i-stuck sa love team or tandem partnership. Pero pagdating kay Kimi, sobrang nakakatuwa. So, na kay Paolo Avellino din to kung ayaw niya, di ba, ayaw niyang ma-stuck, mabibigo tayong lahat na magkaroon ulit ng another serye, ang Kim Pao. So, since payag itong si Paula Avellino, hindi naman nga talaga siya mapapagod. Sabi nga niya, 'di ba? Pagdating kay Kimi, hindi siya mapapagod na makatrabaho ito. Hindi mananawa. Ay happy na naman ang puso ng mga Kim Pao fans. Sabi nga dito sa Bante News Online, Kim Pao mananatiling hottest love team next year. O, diba? Claim natin yan na sana nga po tuloy-tuloy ang projects ng Kim Pao. Sana hindi pabayaan. And si Paulo, sana huwag iwan sa ere itong si Kimi at patunayan na totoo ang sinasabi ng mga bashers. Kasi alam niyo naman, pagdating daw ng 2025, goodbye Kim Pao na raw, sabi ng mga bashers. So sana si Paulo mismo po ang manupalpal sa kanila. Nakakasawa na rin kasi pumatol sa mga bashers Pero kung si Paulo Avellino mismo yung manunupalpal sa kanila, mananampal, ay so satisfying. 'Di ba? But puwera biro. Totoo naman talaga, iba pag si Paolo Avellino yung nagpatunay, iba pag si Paolo Avellino ang nanupalpal sa mga bashers. Siguradong matatahimik at matatameme sila kasi yung kanya namang dating gawi, which is ang hindi nga magpakulong, ma-stuck sa love team, yung ginagamit ng mga bashers para manira ng mood, para mang-bash, para i-bash si Kimi na iiwan sa ere. Masyadong assuming and talunan. Ganon yung description nila kay Kimi kasi sa 2025, goodbye Kim Pao na raw. Kaya kung si Paolo Avellino manunupalpal sa kanila, ewan ko na lang, siguro gusto na lang nilang tumagos sa pader. Charot na. Anyway, ano nga kaya tungkol saan kaya rom-com kaya or serious drama na naman ang aanuhin po ng Kim Pao? 'Di ba? Rom-com yung What's Wrong with Secretary Kim, then napaka-serious drama naman ng Linlang. So another ano kayang timpla ng serye ng Kim Pao sa 2025. So excited na ako.
And 'pag nagkataon na magkakatotoo ang sinabi ni Mimi Vice na mas lalong magniningning nga si Kimi magsha-shine sa 2025. Huy, grabehan nga yun. Naku, magdilang anghel sana si Mimi Vice. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat. Good morning!